Ipinaglalaban pa rin ni Apollo Quiboloy na siya ay not guilty sa mga kaso ng qualified human trafficking, sexual abuse at iba pang malalalim na krimen. Not guilty ang sagot ng grupo ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga kasong ito na isinampa sa magkakahiwalay na Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Sa isang kaso, dumana-sumano ang complainant ng pamamalo ng 2x2, isang kasong pinapatunayan umano ng 10 testigo. May laban pa kaya si Quiboloy sa mga mabibigat na kasong ito kahit na madami na ang mga nagpapatunay at mabibigat na ebidensya laban sa kanya? Matapos ang maraming taon na pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, tuluyan na kayang matatamo ang hustisya para sa mga biktima? Yan ang ating aalamin. Sa kabila ng mga mabibigat na paratang, buo ang loob ni Quiboloy na ilaban ang kanyang kalayaan, iginiit ng kanyang kampo na walang kasalanan si Quiboloy sa mga alegasyon laban sa kanya. Subalit hindi maikakaila na ang bawat kilos ng korte ay sinusubaybayan ng buong bansa at malalim ang mga ebidensyang dala ng prosekusyon upang patunayan ang mga kasalanan ng pastor. Komento ni Amanda, isa sa mga complainant, si Amanda, di tunay na pangalan, ay agad nagbigay ng kanyang saloobin matapos marinig ang pahayag ni Quiboloy. Si Amanda ay isa sa mga kabataang babae na umano'y naging biktima ng pang-aabuso ni Quiboloy at ng kanyang mga tauhan, ayon sa mga testimonya. Matapang niyang isiniwalat ang mga pangyayari kahit alam niyang delikado ito sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang pagdinig, isiniwalat ni Amanda na siya ay 12 taong gulang nang magsimula siyang dumalo sa KJC Church at naging aktibong miyembro ilang taon ang lumipas. Nang siya ay 16 na taong gulang, inimbitahan siya upang mag-perform sa isang open field concert sa Davao City. Dito, siya ay na-recruit upang maging full-time worker sa KJC kasama ang kanyang kapatid na pinangakuan ng mga benepisyo tulad ng libreng edukasyon, tirahan, paglalakbay at allowance. Ngunit nang siya ay mag-17 taong gulang, sinabi ni Amanda na isang certain Jacqueline Roy ang nagutos sa kanya isang gabi na mag-sanctify sa pamamagitan ng pagsumite sa utos ni Quiboloy. Sabi niya, privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya po, ay wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 naman, not guilty rin ang naging plea ni Quiboloy sa kasong child abuse at sexual abuse, kung saan sinasabing sa pilitang nakipagtalik siya sa isang menor de edad na nirecruit ng kanyang grupo. Bagamat online na lamang ang kanyang pagharap, ito'y nagdagdag pa sa dami ng mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon sa mga ulat, isa sa mga complainant ay nakaranas ng mental at physical abuse, kasama na rito ang bantang tatanggalan ng scholarship dahil sa umano'y pagsuway sa divine will. Hindi lamang salita ang naging hakbang ni Amanda, kundi may malalim na plano rin siyang isinagawa. Humingi siya ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program upang masiguradong ligtas siya sa anumang banta. Sa kabila ng takot, nanatili siyang determinado na harapin si Quiboloy at ibunyag ang mga bagay na matagal niyang inilihim. Ano ang susunod na mangyayari kay Quiboloy? Ngayon na siya'y nag-plead ng not guilty, maraming inaabangan ang susunod na mangyayari kay Quiboloy. Ang tanong na bumabalot sa kasalukuyang sitwasyon, gaano kalaki ang ebidensyang ipipresenta ng prosekusyon laban sa kanya? Kung mapapatunayan ang kanyang mga kasalanan, maaari siyang makulong ng habambuhay. Sa ngayon sinusuri ng mga abogado ni Quiboloy ang bawat butas sa kaso, ngunit hindi maikakailaan na malalim ang sugat ng mga paratang na bumabalot sa kanyang pangalan. Nananatiling alerto ang gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos dahil sa posibilidad na ipasa si Quiboloy sa international authorities. Kapansin-pansin ang pagkilos ng Interpol na matagal nang sinusubaybayan ang kanyang mga galaw matapos ilabas ang kanyang wanted status. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahuli, nakahanap si Quiboloy ng mga paraan upang magtago at umiwas sa mga kamay ng batas. Paano nagsimula si Quiboloy? Bago pa man siya maging isang kontrobersyal na personalidad, si Apollo Quiboloy ay nagsimula bilang isang simpleng mangangaral.
Sa kanyang kabataan, napansin agad ang kanyang husay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasabay nito, mabilis din niyang naipon ang yaman at tagasunod sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe ng kaligtasan at pag-asa. Habang lumalaki ang kanyang kongregasyon, unti-unting umusbong ang kanyang impluwensya sa mga kapwa-leader ng pananampalataya at dumating ang panahon na itinuturing siyang Appointed Son of God, isang titulo na nagbunsod ng samot-saring kontrobersya. Kasama ng paglaganap ng kanyang mensahe, ang pagtaas ng kanyang yaman. Ayon sa ulat, umaabot sa bilyon ang halaga ng kanyang ari-arian, kasama na ang mga malalaking lupa, sasakyan at mga pribadong eroplano. Koneksyon kay Duterte. Ang malalim na ugnayan, hindi may kakaila na isa sa mga pinakamalalim na koneksyon ni Kibuloy ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal nang kilala ang kanilang pagkakaibigan mula pa noong si Duterte ay alkalde ng Davao City. Madalas nakikitang magkasama ang dalawa sa iba't ibang okasyon at hindi maitatanggi ang impluwensya ni Kibuloy sa ilan sa mga pulisya ni Duterte. Ngunit kasabay ng malalim na relasyon na ito, lumabas din ang mga tanong ukol sa kung gaano kalaki ang naging papel ni Kibuloy sa mga desisyon ng administrasyon. Bagamat walang direktang ebidensya na magdidiin sa kanya, marami ang naniniwala na may impluwensya si Kibuloy sa likod ng ilang mga isyong pambansa. Sa likod ng kanyang kapangyarihan at yaman, unti-unting bumagsak ang imahe ni Kibuloy nang lumabas ang mga aligasyon ng pang-aabuso mula sa ilang miyembro ng kanyang simbahan. Nagsimula ang lahat ng isa-isang lumitaw ang mga biktima na naglahad ng kanilang mapait na karanasan sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy. Mula sa human trafficking hanggang sexual abuse, lahat ng ito ay ipinukol laban sa kanya. Nagpalala sa kanyang sitwasyon ang pagsasampa ng mga kaso sa Estados Unidos, kung saan siya naging wanted ng FBI. Matagal na ring nakatala si Kibuloy sa Red Notice ng Interpol at naging laman ng mga balita ang kanyang pagtatago. Sa kabila ng malakas na kampanya upang siya'y maaresto, tila ba malalim ang kanyang mga ugat at koneksyon, kaya't patuloy siyang nakakaiwas. Sa kabila ng kanyang pagiging wanted, hindi ganun kadali ang paghahanap kay Kibuloy. May mga ulat na siya'y nagpapalipat-lipat ng mga lokasyon. Minsan ay sa Pilipinas, minsan naman ay sa ibang bansa. Ang ilan sa mga ulat ay nagsasabing gumagamit siya ng iba't ibang alias at nagkakanlong sa mga pribadong isla at malalayong lugar na hindi madaling maabot ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, may mga taong loyal sa kanya na tumutulong upang itago siya at magbigay ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga otoridad. Bagamat patuloy ang kampanya laban sa kanya, mukhang hindi ito magiging mabilis o madali. Sa likod ng lahat na ito, isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay hindi lamang ukol sa isang tao, kundi sa isang buong sistemang nagpapakita ng kapangyarihan, yaman at relihiyon. Ito ang ebidensya kung gaano kalawak at katindi ang naabot ng kapangyarihan at yaman, lalo na kung gamitin sa kasamaan. Isang religious leader kung ituring ng mga tagasunod, ngunit sa huli mananaig pa rin ang katotohanan. Hanggang saan aabot ang koneksyon ni Kibuloy? Tuluyan na kaya siyang mapaparusahan sa kanyang mga pang-aabuso? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Salamat at God bless.